Alan, kailan ba masisimula ang pagtatayo ng refueling facility dyan at sino ang magpupondo ng proyekto? Monica, bagamat wala pang ibinibigay na eksaktong date o kung kailan itatayo itong refueling facility, pero gusto ng mga opisyal, Monica, na maisakatuparan ito sa lalong madaling panahon. Target ng Armed Forces of the Philippines na magtayo ng overhead refueling facility sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa Lalo Airport sa Cagayan. Sa pagbisita ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro sa lugar kanina, sinabi nito na kailangan bilisan ang konstruksyon ng mga pasilidad sa EDCA sites kasama ang Estados Unidos para sa humanitarian assistance at disaster requirements sa Pilipinas. Ngayon, kung makikita nyo ang operational limitation nila, ay nakikita nyo dyan, barrels pa ang pagkarga ng fuel. No? For both Philippine assets and the United States air assets, we need to build more facilities to increase our operational tempo. So, kailangan mapabilis pa ang development dun sa 5 initial EDCA sites and 4 more Philippine bases with EDCA sites. Sa kasalukuyan kasi ay ginagamit ang Lalo Airport bilang refueling site ng mga eroplano ng Pilipinas at Amerika, subalit 55 gallon drums lamang ang kapasidad nito. Kaya kailangan magtayo ng overhead refueling facility. Isang humanitarian assistance at disaster relief operations ang isasagawa ng pinagsanib na Philippines-United States Armed Forces gamit ang B-22 Osprey, 2 CH-53C Stallions at isang Philippine Black Hawk. Bitbit nila ang nasa 1,200 family food packs at 56 na solar lanterns para dalhin sa Barangay Fuga Island sa Apari at Calayan Island sa Cagayan. Pero nauna na rito nakapagpadala na ang AFP gamit ang 2 Black Hawk ng 700 family food packs, 40 sakong bigas, 29 sleeping kits, 322 DSWD boxes at mineral waters noong August 1, araw ng Martes. We do not have enough air assets in order for us to be able to address the needs of our kababayans here in the northern tip of our country. So kaya humingi tayo ng tulong sa ating long-time ally, ang United States of America. At ito nga, nakipag-coordinate tayo sa JUSMAC at nandito si Colonel Evans. At maswerte tayo na pinahiram tayo ng mga assets nila. Monica, maliban nga o kasabay nga sa ginawang pagbisita ng dalawang opisyal ay kinumusta rin ni SND Gibo Teodoro maging ang ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Bronner ang ginagawang operasyon sa paghahanap sa 4 na miyembro ng PCG Rescuers na nawawala nito pang kasagsagan ng bagyong Egay. Gayon din ang paghahanap sa Cessna 152 na bumagsak naman dito naman niya sa bahagi ng Apayao. Monica. Maraming salamat, Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Cagayan.